Good evening mga ka-guys, good evening mga kasari. Today is Tuesday, ang pizza is January 13, 2026. Masaya si Kuya AG guys na ibalita sa inyo na natapos ko na sa wakas. Finally, natapos ko na din ang aking processing sa aming mga business permits. Okay, meron tayong one-stop shop sa Davao City. Mga kasari natin from Davao City, alam nila, alam yan ng mga kasari natin na mayroong one-stop shop sa Davao City, sa Almendras Gym. For the first time guys, nagkasabay yung tatlong district sa isang venue. And usually yung Almendras Gym is andyan lang yung poblasyon, si Talomo at saka si Agdao, pero nakisali ngayong taon si Buhangin. So medyo maraming tao, pero hindi po nahirapan si Kuya AJ doon sa first step, second step, and pati third step dahil after ng assessment is doon ka magpatatak ng libro. After na matatakan ang libro mo is pwede ka na rin magbayad pag meron ng order of payment. Makabayad ka na guys, ligtas ka na sa kasalanan. Pag nakabayad ka na, inuuna talaga ni Kuya AJ na magbayad after ng assessment pag andoon na yung ating order of payment para hindi tayo maabutan ng deadline. Dahil nagdi-deadline po ang ating payment sa business tax, so kailangan makabayad tayo kahit mahuli na ang logo. Pero ganun pa man, sinikap ni Kuya AJ guys na matapos pati yung logo, ang final permit na talaga dahil ayokong pabalik-balik and matagalan, and ayoko rin na abutin tayo ng deadline dahil doon po magponsisok ang mga tao, lalong-lalo na tayo guys, mahilig tayo sa deadline. Pag deadline na, saka pa tayo magkukumahog para makigulo doon sa pilahan. In fact, mahaba nga ang pila kahit hindi pa nagdi-deadline, lalong-lalo na sa mga payment doon sa mismong sa Sangguniang Panglungsod Building doon sa Business Bureau. Nag-try ako doon kasi may binayaran akong potability certificate. And bakit natagalan ang guys, ang logo ni Kuya AJ? In fact, ang logo ni Kuya AJ ito, ang isang sa tindahan, ito yung sa tindahan at saka ito yung sa tubigan. So bali dalawang permit ang inasikaso ni Kuya AJ, o parang si Kuya AJ parang bookkeeper na professional. Actually, madali lang talaga siya guys pag alam mo yung proseso, dahil ilang years na rin ako nagpa-process ng ating permit and hindi na ako na gumagamit ng bookkeeper dahil mabilis lang naman, lalo na pag nasanay ka na nagpa-process every year. Kaso lang dito sa LGU namin sa Davao City is maraming nawala sa process and may nadagdag rin. Isa sa mga nadagdag guys, yung sinasabi ni Kuya AJ doon sa last vlog ko na mga regulatory agencies sa aking sa aking sari-sari store. Nahin natin sa ating mga kasari, lalong-lalo na mga taga Davao City, alam niyo yan na pinapupunta tayo sa VRU. Ano yung VRU? Ito yung Vices and Regulatory Unit. Andoon yung kung nagbibenta ka ng liquor and kung nagbibenta ka ng sigarilyo. So, kailangan mong kumuha ng ganitong certificate, and renewable din siya every year. So, first year ni Kuya AJ na nakakuha nito, and first year din na nire-require na talaga ni Business Bureau na pumunta ka muna sa regulatory agency mo na VRU bago ka ma-issuehan ng logo. So bago mo i-submit ang mga papel mo for logo or doon sa receiving nila, hindi po nire-receive kung walang VRU certificate. Sa case naman ng aking tubigan, water refilling station, is itong ating City Health Potability Certificate. Dahil nagpapatest po tayo ng tubig bago natin applyan yung renewal. And bago ka ma-renew or ma-issuehan ng bagong business permit is kailangan may makuha kang certificate of potability na kailangan updated yung certificate of potability mo. So kailangan pinaka-latest talaga. So ito yung kinuha natin sa City Health. So ito yung mga regulatory agencies ng mga business ni Kuya AJ na kailangan daanan. So yun yung medyo matagalan ka dahil need mo pang kunin sa mga agency na nabanggit ni Kuya AJ. And isa pa guys, meron pa tayo, ito hindi siya masyadong masalimuot dahil mabilis lang magkuha ng certificate sa Sendro, yung environmental certificate natin is mabilis lang kunin. In fact, pagkuha ko nito is mabilis lang talaga pag may UR ka at saka meron kang
old na certificate mo, mabilis lang talaga, piniprint lang nila. Tapos so far itong taon na to ang pinakamabilis na na-release yung aking certificate sa Sinro. And yung mga nawala sa process, ito is hindi na kailangan ipakita mo pag-submit mo ng logo. So kailangan mo lang siyang i-comply, pero hindi na kailangan doon sa logo. Pati yung barangay clearance last year is nawala na rin. So until ngayon is hindi na sila nagre-require ng barangay clearance. Ang tanging kailangan lang doon guys is yung tawag nito, yung nabanggit ni Kuya AJ sa VRO or yung sa City Health. Depende pa rin guys sa kung ano yung kind of business mo is nagmamatter doon kung anong agency ka napapaloob. Kung ang tindahan mo is sa pagkainan, kailangan mong kumuha ng sanitation certificate or sanitary certificate. And kung ang tindahan mo is parang coffee shop or parang tawag nito, parang entertainment bar, is kukuha ka ng tourism certificate doon sa tourism, sa City Tourism Office, kukuha ka doon ng certificate. So ganun yung mga regulatory agencies, nabanggit na yan ni Kuya AJ last vlog ko. So yun yung isa sa maka-delay ng inyong processing ng business permit. Other than that, wala namang ibang nadagdag. And one-stop shop nga siya. Noon pwede mo makuha agad ang iyong certificate, pero dahil sa mga nagdagdag na mga regulatory agencies is hindi mo na makuha ng isang puntahan. So kailangan mong balik-balikan. And kung kulang-kulang yung mga papel na dala mo is need mo pa rin magbalik dahil kakailanganin yung mga papel, lalong-lalo na yung mga hinahanap nila is dapat bit-bit mo na siya at para hindi ka pabalik-balik. Sa case ni Kuya AJ, pabalik-balik lang ako dahil yun nga, yung mga regulatory agencies. May isa pa pala, bago ko makalimutan, may mga businesses doon na naka-block, yung naka-block siya, so kailangan pa siya i-unblock. Ang mga naka-block, ang aking tindahan is hindi naka-block, yung aking tubigan naka-block siya, so need ko pa siyang ipa-unblock. Nakakapagod lang guys dahil sinisilip nila doon sa system kung natag na, pero kung hindi pa natag, balikan mo doon sa case ko is pabalik-balik ako sa City Health para matag yung sinubmit ko na mga compliance na kailangan kong i-comply, pero may requirements na kailangan kong i-comply para matag na siya and masilip nila doon sa mismong City Treasurer's Office para ma-clear na at saka ma-issue na ako ng bagong permit. So yun lang, yun ang nadagdag at saka medyo masalimuot dahil first year pa nila in-implement yung block saka unblock, so need mo pang magpa-unblock kung naka-block yung permit na yung business. So ganun na lang siguro para makapahinga na pod si Kuya AJ dahil gabi na. So ito na yung pinaghirapan ni Kuya AJ, pinaghirapan at pinagkagastusan dahil malaki-laki po ang nabayaran natin dito sa dalawang permit na to. And bye bye muna for now. Thank you for watching. Good evening and God bless us all guys.